Ano nga siya mga kasoward? Mabangking talaga siya. Dito nabulaga siya dito, pak. Diretso lang ganun. Nyawk, 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 nyawk. Ganyan. Hanggang sa dito na siya bumagsak. Alam ko na kung bakit ka na-overshoot. Nagpunta ako doon kanina eh. Sayang ang kalsada. Sayang. Dito. Yo, good morning mga kasoward. Mag alas 8 pa lang ng umaga. Pumunta na ako dito sa lugar, no. Binalikan ko lang yung kung saan na-aksidente si Kautoy kagabi. Dito yun. So ito yung sa kanyang gulong. Dito siya nag-umpisa na-shot yan. Ayan. So dito. Yan. Yan. Yan yung dinaan ng kanyang gulong. Yan. Hanggang dyan. Tapos dito na siya nag-slide. Dito na bagok yung kanyang ulo. Kaya yung visor ng kanyang helmet tumalsik doon. Ang layo, no. Mula doon dito siya natumba na. Yung sugat niya dito tumama siguro sa mga bato yun noong pagkabagsak. Pero kung sa tingin ko, kung hindi yun, kung walang barandilya, hindi yun hindi yun ma-slide. Wala na siyang choice eh, kundi i-simplang na lang o kaya ibangga na lang sa part na yan. Kasi dyan, yan kitang-kita yung puno na yan dun sa kanyang pagkatumbay. Yan layo, oh. Simula dun, naalalayan niya pa. Dyan na lang siya natumba kasi may barandilya. So hindi naman siya hindi naman talaga siya banking, as in may kurbada siya ng bahagya mga kasoward, pero hindi naman talaga siya yung nandun yung hard curve, pinaka malalang kurbada sa unahan. Pero pag dito kagaling yan, ayan oh, tuwid yan eh. Diyan kami galing. Ayun. May ano pala siya, kurbadahin din, pero ayan oh. Pero lagi kami dito, kabisado na ni Kautoy itong area na to. Ayan oh. Overshoot. Siguro nag-overshoot talaga yun mga kasoward. Sabi ni Kautoy kasi para siyang nagtataka daw siya sa sarili niya dahil bakit daw ayun takbo niya laging nasa kanan siya, parang pag hinihila siya palagi sa bandang kanan. Yan oh. Dito, yan oh. Wala tayong investigador dito. Dito nag-umpisa yun oh. Ito yung guhit na yan. Yan yung guhit na yan oh. Kasi tumatakbo siya nung nakabuntot ako sa kanya sa vlog niya. Doon pa lang banda tumatakbo siya ng 60 60. So mabagal yun mga kasord, mabagal yung 60 sa takbuhan talaga namin kung tutuusin dito sa area na to. Yan.
Tapos nung nandyan na ako, kasi sa akin kasi nung nandito na siya banda, ang tiningnan ko yung takbo 40 eh. 40 yung aking ano, yung aking yung ano tawag diyan, yung reading ng aking speedometer. Standard kasi yan dahil stock lahat ng mga yung aking motor. Yung kila Kabugoy kasi kay Kabugoy binalik na sa standard eh. Yung kay Kautoy kasi ang sprocket nun ay pinalitan na. So malamang advance ang reading nun. Pero yung takbo namin mabagal lang talaga yun. Ramdam ko talaga kasi yung sa akin nag-40 lang ang takbo ko eh. Sa kanya nasa mga 60. Pero dun pa banda yun, dun sa unahan. Pagdating dito ang takbo yan nasa mga 40 na lang, lalo na yung dito. Ayan, ito. Dito nag-umpisa yun eh. Sabi niya, dahil mabagal lang ang takbo, hindi na siya nagluluger. Siguro ito, baka pwede ngang na ano siya, nabulaga yun sa ano, nabulaga siguro siya sa kurbada kasi siyempre mabagal ang takbo. Tapos dito na siya nakapagpreno eh. Nung tinayo kasi namin ni Kabugoy ang motor niya, nakakinta. Hindi na nga siya naglugir noon. Ano? Ako kitang-kita ko talaga yung pag gano'n ng gulong niya dito pa lang. Hanggang doon kitang-kita ko, hindi na nga naka-record kasi nakabuntot ako sa kanya eh. Pero malayo yung distansya namin. Siguro may mga mula ditong 1, 2, 3, 4 na guhit. Apat na guhit ang pagitan namin. Dito ang layo. Ito yun. Ito yung gulong niya. Gumuhit. Pag preno yan. Kasi kitang-kita ko eh. Alam mo yung pag nabulaga ka, pag hindi ka na makapag-luger, bigla ka magpreno sa kurbada, gaganon ka. Tapos wala na, dumiretso na siya. Inalalayan niya lang niya hanggang dun. Sa may puno na yun, dun pa siya bumagsak. So, nabulaga nga siya na hindi na siguro napansin. Baka tulala yun si Kautoy nag-drive kagabi. Baka maraming iniisip yun. Kasi dito ganyan na yan oh. Hindi naman siya hard curve talaga eh. Oh, biruin mo tuwid na tuwid dun oh. Yan. Kung tutuusin dito pa lang ano na eh. Tuwid ano na siya eh, kitang-kita mo na eh. Diretso. Kunting kabig lang yan eh kung tutuusin. No? Gusto ko lang ipakita sa inyo mga kasaward na ano lang kasi ako gusto binalikan ko dito kasi nagtataka ako bakit siya nag-overshot. Pwede siguro yun kung ang tuloy ng takbo. Halimbawa tumatakbo kami ng 80 dito sa area na to, mabilis yun kasi medyo kurbada eh. 80, 90, yan 100. Talagang pag na-overshot ka dito, yun talaga wala tayong pag-uusapan doon. Nag-overshot ka talaga ng malala. Pero yung sa amin kagabi, overshot din yun sa kanya. Pero human ano yun, hindi yun yung katulad ng iniisip niya na may halimbawa yung mga ibang mga nag-comment baka may engkanto dyan, kalukuhan yun mga kasor. Hindi totoo yung ganun. Nagkamali talaga siya dun yun oh. Nagkamali si Kautoy ng ano pagdadrive sa part na to. Masyado siyang nag-relax dahil mabagal lang ang takbo namin, nakakinta lang siya. Kaya nung biglang nabulaga siya na kurbada, bigla na lang siya nagpreno. Siyempre hindi ka na makapag-luger nun eh. Pag mabulaga ka, yung alam mo yung katulad nito, nandito na yung gulong niya, nabulaga siya. Siguro pag ganun, namreno na lang siya. Diba? So, yan lang. Ito, ayun oh. Kitang-kita pa yung ano ng gulong. Dito talaga umpisa yun. Yan o. Yan yung gulong niya yun. Sa pagpreno yan eh. Ayan o. Di hanggang dito o. Yan o. Tapos yan ah. Ganun pa man mga kasawar, pasalamat pa rin tayo. Dahil yung kagabi, ang purpose lang talaga namin kagabi ay kasi hindi pa kasi nakita ni Kautoy yung aking ang aking MDL ng actual eh. Si Kabugoy pa lang kami ni Kabugoy. Kaya sabi ko kay Kautoy kagabi,
tala pagkatapos namin magkape, mag-rides muna tayo kahit hanggang kalayo lang para ipakita ko lang sa iyo yung MDL kasi nga bala ko rin silang palagyan ng mga motor nila para kapag bumiyahe kami ng malayuan maganda yung ilaw namin kung pag kailangan kasi pagka yung mga madilim, no, especially pag pumunta kami ng kasiguran, no, yung mga part na yan talagang kailangan namin yung mini driving light. Yan din yung gusto ng mga viewers natin lalo na sa akin dahil nakikita nila yung mga biyahe ko talagang sobrang dilim ng yung ilaw ng sniper na yan ay alanganin talaga sa mga long drive, especially katulad namin na mga mabibilis magpatakbo. Kaya gusto ko rin sila pakabitan. Kaya pinakita ko ikaw Utoy para maingganyo din sila, makita nila na napakaganda pala talaga pag naka mini driving light. Yan. Kaya lang nagkataon siguro na baka siguro hindi siya pwede sa mabagal na takbo. Nakakailang. Alam niyo pagka yung mga nagda-drive ng motor, pag sanay na yung simulat sa pool talaga sanay kayo magpatakbo ng mabilis. Parang vlogger yun. Pag sanay kayo magpatakbo ng mabilis, pagka nagpatakbo kayo ng mabagal, para kayo mababangga, para kayo maaksidente. May totoo yan. Pero hindi naman lahat. So thank you Lord dahil napagtripan lang namin na mabagal lang yung takbo namin talaga kagabi. Tapos ganun ang nangyari. Ano yun? Human error. Nagkamali siya doon. Unang-una, pag nag-rides ka kahit na basta may mga ganitong kurbada talaga, dapat talaga nagluluger kapag hindi yung mga motor mo may mga declutch. At saka kabisado na ni bihira lang mangyayari din naman yung ganun, yung mabagal lang ang takbo mo tapos kabisado mo yung area tapos nag-overshoot ka. Yan yung mga takbo, ganyan minor. Hindi siguro siya nakapag-minor ka agad nun. Kasi dito pa lang nung nag-skid na yung kanyang gulong, doon pa lang nakita ko 40 ang takbo So nakapag-minor na siya. So mula dito mula dito 40 nahirapan na siyang nahirapan na siyang i-balance. Dito ko naman yung mga sword hindi naman doon pa lang ang doon pa lang ang kurbada talaga So may nabasa ako doon, isang nag-comment na wag kasing mayabang. Actually yung vlog namin yun, walang yabang-yabang yun, walang kayabang-yabang yun kasi dahil wala naman, mabagal lang ang takbo namin Nagkape lang naman kami tapos yun yung rides namin na yung nandito dumaan kami tapos aksidente na. Yun lang, wala kayong makikita doon na takbong rat-rat. Wala, as in mabagal lang talaga yung mga takbo namin. So yung nagsabi ng ganon, hindi siguro pinanood. Para sa akin, yung mga nagsasabi ng ganon na mayabang, wala kasi kayong mga bagay na mayroon kami. Sorry kaya kayo yung nasabing mayabang kasi wala kayong, halimbawa wala kayong motor. Kami mayroon, kaya namin bumili ng motor. Kayo hindi. Kaya nagagalit na lang kayo sa mga bagay na mayroon kami na hindi kayo magkakaroon kahit kailan siguro, o paghirapan nyo ng malupit bago kayo magkaroon. Parang lang yan mga kasoword, alam mo yung mga comment na hindi tugma doon sa mga ginagawa mo sa content, yung parang nag-aabang na lang sila na ma-aksidente kami, parang ganun yun na lang, yun yung mga bashers. Pero hindi naman sa akin, para kay Kautoy yun si Kautoy mismo ang ay mayroon pa nag-comment doon na matakot na kayo, huwag kasing mayabang magpatakbo. Anong magagawa mo? Mabilis ka kami magpatakbo. Diba? Pag tumakbo ka ng 80, mabilis na yun. Pag tumakbo ka ng 90, mabilis na yun. Tumakbo ka ng 100, mabilis na siya. Mabilis. Ganun kami magpatakbo talaga. Kapag
patakbo ka lang ng 60 kahit sa ang anggulo ng mga highway, bagal po yun mga ka-Subword. Kahit sino mga driver, sasakyan, driver na motor, ang 60 ay hindi po yung katamtaman, mabagal na takbo, sakto lang po yun, no? Sakto lang na takbo yun. Kapag ikaw ay nasanay sa 60-60, hindi ka pwedeng sumabay sa mga takbuhang mabibilis dahil mamamatay po kayo, madidisgrasya kayo. Kasi kapag sanay kayo sa mga halimbawa 60 ang takbo mo, hanggang doon lang ang tinatakbo mo. Kapag bigla kayo, halimbawa sumabay kayo sa amin, kailangan hindi na i-exercise yung reflexes mo. Kailangan mabilis yung reflexes mo. Kailangan mabilis kang ng preno, marunong kang paano mag-balance ng preno sa harap, sa likod, especially kung di-clutch. Kailangan malawak yung nakikita mo. Sanay ka dapat, kaya hindi ka pwede talaga sumabay sa mga mabibilis kung sanay ka sa mababagal. Kailangan mo munang sanayin yung sarili mo sa mabibilis na takbo. Ganoon lang po yun. So yung iba siguro kaya nila sabi na mayabang kasi hindi nila kayang magpatakbo ng ganun kabilis. Sanay sila sa mababagal. Wala tayong magagawa mga ka-Subword. Ako ang tagal ko na nagmumotor. Ganun talaga ako magpatakbo. Hindi naman ibig sabihin na nagpabaya. Hindi naman ibig sabihin na hindi kami maingat. Kasi kung hindi ako maingat na sa pagmumotor ko sa ilang taon ako nagmumotor, di wala, patay na sana ako. Na-experience ko mga aksidente pero nag-iingat ako, siyempre. Ayun. Ang aksidente sa motor ay normal, hindi talaga maiwasan yan. Kasi once na nagmotor ka, siyempre, sasabi ka nila, kalahati ng paa mo nasa hukay na kasi nga tumatakbo ang motor eh. Pwede kang maaksidente sa kapabayaan mo, human error, pwede kang madamay sa ibang mga nagmumotor, pwede kang madamay ng mga tao na nagmumotor lang sa kalsada, na mga walang lisensya, mga walang alam sa daan, no? So sa mga walang driver's license po, wag na po kayong makipag-argue sa comment section dahil matik po, wala po kayong credibility. Kumuha muna kayo ng driver's license para masabi yung kayo ay rider, para hindi po nakakahiya sa mga sarili natin na mag-comment kayo about sa kalsada, wala naman kayong driver's license. So manahimik na lang muna kayo, manood na lang kayo ng mga nangyayari sa kalsada. Hello. Balik. Sticker off. Galing pa sila ng Lipa. So sa mga kapwa namin mga rider dyan mga ka-Sword, hindi po kami binabas. Wala pong mga mambabas sa amin ng mga rider kasi maintindihan ng mga rider yung takbo mong mabagal, takbo mong mabilis, no? Kahit yung mga yung mga sinasabi nilang nangamote. May mga kamote, kamote din ako mag-drive eh, kasi mabilis nga ako magpatakbo. Hindi ko binabas yung mga yun, naiintindihan ko yung mga yun. Kaya lang ang masabi ko lang, wag kayong maaksidente kung kayo ay nag-aangas-angas sa kalsada. Tsaka ano naman, yung sa amin, mabilis lang kami magpatakbo. Pero 100 lang kami sa highway, dumadaan lang kami, no? Kumbaga, wala, nature talaga namin na mabilis magpatakbo eh. Pero hindi kami katulad dun sa iba yung mga katulad dun sa Marilaki na nagpabalik-balik sa isang area para magpasikat, pag ganon, no? Pagkatapos mo mag-banking, bumalik ka na naman, banking ka naman, tapos banking naman, ganon. Hindi kami ganon. Kami kahit saan kayo magpunta, pumunta man kami ng Ilocos, hindi pa kami napunta Ilocos eh. Kasiguran, o yung Biskaya, Burias, dito sa Kibyang, kahit saan kayo magpunta, normal na talaga na mabilis kami magpatakbo. Ganon talaga ang takbuhan namin, no? So yung mga nanonood sa amin na sanay sa mga 60 na takbo, kapag nagpatakbo kami ng 80, ganoon talaga ang sasabihin nyo, ang tuloy nyo magpatakbo, no? Pero sa amin normal yun, normal lang. Pero yung sabihin na mga nagra-rides, mga rider,
Wala, hindi yan hindi yan mangbabash na yan, buti nga sa'yo. Hindi ang mga magsasabi ng ganun, yung mga walang mga ganung mga bagay. Yan, yun lang. Parang ano yung mga kasaward, sino ba ang basher ng mga successful sa buhay? Siyempre, ang basher mo, yung mga walang narating sa buhay. Alam ka naman, ibabash ka ng kapwa mo successful. Di ba? Siyempre, ang basher mo, yung mga walang narating sa buhay. Kasi successful ka, yun ang magiging basher mo. Hindi ka ibabash ng katulad mong, halimbawa, mayaman ka. Ba't ka ibabash ng mayaman? Eh, parehas naman kayo mayaman. Di ba? Base sa katayuan ng buhay mo. Parang ganoon lang din yan. Bihirang mangyari yan na yung mga rider, ibabash ng kapwa rider, magpagsabihan ng ganun. Yung mga malawak mag-isip, maintindihan yung mga ganun. Unang-una po, wala pong nagmumotor na sinasadyang maaksidente, sinasadyang madisgrasya, no? Maliban na lang kung talagang katulad ng sinabi ko kanina na mga pasaway sa daan, yung talagang pabalik-balik nagbabangin. Sino kaya yun? Yung bang ano, yung sinasadya mo talagang naghahanap ka, hello. Naghahanap ka ng aksidente. Yun yung mga naghahanap ng aksidente. Sa aksidente kami, hindi po kami naghahanap ng aksidente, mga kasoward. Mabilis lang talaga kami magpatakbo. Ganun lang po. Nagkataon lang naka-video. Pero kung tutuusin, hindi po kami ang grupo na, hindi lang ako ang mabilis magpatakbo. Marami po talagang mabilis magpatakbo. Hindi lang sila mga vlogger. So nagkataon lang na kami ang nasasabihan. Isa kami sa mga nasasabihan ng ganun. Kasi nagbablog kami. Mabilis kami magpatakbo eh. Diba? Ganun talaga. Pero yung sabihin na mayabang kasi kayo, nayabangan kayo kasi nga hindi nyo kayang gawin yung mga ginagawa namin. Di ba? Ganun lang yan. Kung ano mang meron kami, dahil hindi nyo maabot, akala nyo mayabang na kami. Di ba? So pasensya na sa word, sa term ko. Pero at least salamat sa Panginoon dahil nagkataon na hindi kami nagpapatakbo ng mabilis kagabi. Pero kung siguro kung mabilisan ang takbo namin, hindi rin walang mangyaring ganun siguro. Okay, so yun lang, nagtataka lang ako kasi paano na-aksidente si Kautoy. Akala ko na ano siya nabulag siya dun sa ilaw ko, pero nung mula dito nung hindi naman naka-open yung MDL ko na nung na-aksidente siya, ano yun na alam mo yung sinasabi sa okay TJ Montialto, totoo yun yung sinasabi mo na ang mga rider pag nagdadrive ka, nagdadrive ka ng motor, meron talagang time na parang wala ka sa wisyo, yung nagdadrive ka lang na parang kang tulala, tapos magulat ka na lang, mabulaga ka na lang na ganun. Uy, putang ina, ganun. Meron baka ganun nangyari kay Kautoy, baka may iniisip yung iba. Kaya siya na ano. Pero yung nangyari sa kanya ay nag-overshoot talaga siya. Nagkamali siya ng manage ng motor. No? Pero kung nag-logger yun, maaagapan yun. So ito, may kapirasong kurbada lang yan mula doon, no. Siguro sa kanya napansin na, uy, padiretso na pala. Kailangan kong i-curve yung katawan ko pa kaliwa. Wala na, alanganin na. Buti lang, habaga lang ang takbo. Di ba? Di ba? Layo no, biruin mo kaso, ang layo mula dito. Dito yun eh. Oh, yan, pumasok pa siya dyan, tapos wala na. Buhangin na eh. Oh. Hanggang dun. Buti na lang talaga, hindi siya bumangga dito. Oh. Dito na siya eh, dito nahampas yung kanyang ano eh, ulo. Kasi dun pinulot namin yung visor. So yung binti niya malamang natamaan yung mga bato-bato yun, baka nga dito eh. Ngayon naman mga kasor, tingnan natin ha. Kasi ang takbo nun sa kanya ay 60. Tapos nung nakaano siya dito, nadula siya dito. Ano na lang, 39 actually, 39 yung takbo niya. Tingnan natin. Ngayon naman mga kasower, tingnan natin oh.
sa araw naman, iba ang gabi eh. Subukan natin tumakbo ng 60 dito. Try natin yung hindi tayo magbi-minor. Dito. Or lagpas ng 60. Kukurbada tayo doon. Galing tayo dito. Ito yung sinasabi ko na ano, na hard na kurbada. Ito talagang paikot yan. Yan, takbo tayo ng 60. Yan, 60 na yan ha. Ano nga siya mga kasoward? Mabangking talaga siya. Ay, akala ko tuwid lang. Overshoot kasi kautoy. Dito oh. Ayan oh. Dito nga siya oh. Ayan dito. Pak. Dito siya na-slide. Eh kurbada na yan. Hindi na na-manage na maayos yun. Yan. Dumiretso siyang ganun. Imbis na dapat pakaliwa, dito dapat na diretso siya. Ayan. So kung tatakbo ka ng 60, talagang hindi mo makakit over dito eh. Kailangan mo talaga mag-lugger doon. Eh siya, nakakimta lang siya, hindi siya nag-lugger. Tingnan natin. Ayan, 60. Ayan o, ang dito o. So sa 50, sa 56 mga kasoward, matuli na siya dun sa area na yon. Akala ko hindi siya ano, para din siya, hindi naman siya hard na hard, pero matindi siya na ano, banking kasi biglang ganun pala, yun oh. Kung hindi ko inaktwal yung pag-drive, hindi ko ma-realize na ano pala talaga, bankingan. Yan oh. Kita naman siguro dito oh, yan oh. Kailangan mo talagang mag-lugger dyan. So yun ang error. Ayan oh. Babangking ka eh. So ang nangyari sa kanya, dito nabulaga siya dito, pak. Diretso na ganun. Nyawk, 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 nyawk. Ganyan. Hanggang sa dito na siya bumagsak. So ganyan po ang nangyari kay Kautoy. Ayan oh. Ayan. So buti na lang talaga, ayos lang. Ayan oh. Ayan Kautoy, yung nangyari sa iyo ay normal na overshoot. Hindi po yun sa ilaw. Wala nang kailangan ng ilaw doon. Nabulaga ka lang talaga, masyadong ano, naging kampante. Yan. Hindi ka nakapag ano, hindi ka nag-logger. Ayan o. Kumbaga nabulaga ka sa ano, sa kalsada. Ayan. Yun lang. Ayan o.
Nakaligtaan yun, nakaligtaan ni Kautoy. So, buti na lang talaga, mabagal lang yung takbo. Kumbaga, nami-maintain niya siguro yung 60. Maintain lang, kaso pagdating doon sa unahan, kurbada, nabulaga siya. Akala niya siguro kakayanin lang ng ganong takbo, eh hindi na siya, namreno na lang siya kasi nabulaga. Inalalayan na lang preno, wala na, hindi na nakapagluger. At least, ligtas. Uwi na tayo. Dito na tayo. Tingnan natin si Kautoy. Ito. Na-trace ko na Kautoy kung bakit ka nag-overshoot. Uy! Uy! Woo! Gising na ba si Kautoy? Tulog pa yata. Soy! Cheche! Bye-bye! 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 Areya, tama kinakapapansyan ko kung meron kaka daw. Wala na, oh. Ayan, Papa, may kaka. Papa, Tata. Ayan, may candy. Oh, bless mo na, bless. Muna, bili, may candy ang Papa, bili. Yun. Shush. May candy sa bulsa. Are, sa bulsa, oh. May candy. Kunin mo. Oh, pinakapalam kung meron. Kunin mo, may candy dyan. Kunin mo, bili. May candy. Ha, wala. Wala. Tulog pa sa Kautoy. Ano, hindi masakit yung ano mo? Ha? Bugbog yan. Masakit. Ha? Sakit. Ere, Baka kailangan lang hilutin. mamaya siguro pero ginagalaw-galaw ko. Na ano lang yan, naipit na ugat. O baka Hindi lang nangalay siguro. Kasi magdamag ba namang nakataas, hindi ko binababa. ilakad-lakad mo lang. Alam ko na kung bakit ka na-overshoot. Nagpunta ako doon kanina eh. Ah, Kurbada talaga siya. Yung part na kung saan ka nag-overshoot. Pag nakabalik ka doon. kurbada talaga yung Oh, yung tsura. yung ang takbo mo doon nung bago ka nag-overshoot, nasa mga 60 eh. 60. Tapos nung nag-minor ka na, pumapatakan siya ng 40. 40. 39 ngayon, di 39. 39. 39, saka ka nalaglag. Pero ano talaga siya? Curve talaga. Curve talaga siya na biglaan. Hindi mo talaga mapapansin. Pagka nasulo ka Oh. talaga, diretso talaga. Diretso yung ano mo, na ano ka doon, nagkamali ka ng nagkamali ka ng ano talaga. Nag-error ka talaga doon. Wala mga engkanto doon. Pag napunta ka doon, sinubukan ko, hindi drive ko, tumakbo ako ng 60. Tapos ibe-banking ko doon araw pa yon kanina umaga. Hindi talaga siya Aabutin talaga. aabutin. talaga. Oo. Pagka pag nabigla ka. Mag-overshoot ka talaga. Mm. 'Di ba, ang bagal ng takbo natin. Bigla siyang bigla siyang akala mo diretso pero biglang kurbada. Kailangan matindi yung pagkakakarve. Oo, kailangan. Kumbaga malayo pa lang bumuelo ka na. Dapat ka na maglugir. Bye. Adiyo. Pag puntahan mo, puntahan mo diba? Matatawa ka na. Pinuntahan ko eh. Kaya pala kasi sinubukan ko rin. Maano talaga siya. Ano siya, kapiraso lang siya na kurbada. Kapiraso lang. Tapos ang sunod nun ikot na eh. Pababa Mm. na yun eh. Maano ka talaga, ma-overshoot kapag sobrang bilis. Pero hindi naman mabilis ang takbo natin. Ano ka lang yun, kumbaga masyado ka lang na-relax nung time na yun.
Kasi hindi naman tayo nag-overshot doon sa area na yun eh. Kaya nga. Tsaka kabisado naman. Pero isa yun sa mga ano talaga, binabantayan ko din sa mga kurbada nun pag bumabiyahe ako, wala lang din sa isip ko nung nag-vlog ako nung kanina mga ka-Sword. Talagang ano siya. Pagka ano ka talaga doon, kung tatakbo ka lang ng normal na 60, tapos hindi ka magluluger, ma-overshot ka talaga doon kung hindi ka kakain ng linya sa kaliwa. Kung ipabayabay mo lang yung lane mo. Kailangan talaga lugger tsaka preno doon. Basta magbawas ka talaga, magbawas. Nasala talaga. Mm. Ang masaklap doon yung tabihan. Puro bato na sa tabi. Puro bato nga. Tabi pa lang. Hindi siya mismo tabihan ng kalsada. Kuhit pa lang. Yan. Yun ang nangyari. Ngayon. Pero yung sugat mo hindi mahapdi. Update. Mahapdi yan. Ay, wala, gagaling na kaagad yan. Isprehan yan eh. Namagal ng bahagya. Baga. Pero ano naman. Inaano ko lang. Ina-exercise ko aling buto. Baka para siyang naipit lang. Pakiramdaman mo muna. Kailangan ano, pahilot. Yung lights.